God is good. And all the time. Yun sa book of Proverbs chapter 3 verse 19 to 20. Nga gibuhat sa Dios ang yuta, pinagi siyang kaalam. Ug ang iyang kahibalo iyang gipahamutang ang langit. Og ang iyang kaalam mo'y makapadagayday ngadto sa mga suba. Og mo'y maghimog ulan ngadto sa mga panganod. Tibok Mindanao crisis sa tubig. Ang una mo hilak kita, nagahanta sa Ginoo og ulan. Amen. Let us worship God in spirit and in truth. Tanan gikinahanglan, tibuok kalibutan. Magunsa man ang kwarta kung wa tay paliton nga tubig nga gikan sa Ginoo. Magunsa man ang kwarta kung wa tay paliton nga gulay kay wa nay motubo tungod sa kainit. Wa nay mamunga nga prutas o mga hayop, mga matay tungod na sa kainit kay way ulan gikan sa Ginoo. Warning sa Ginoong Dios sa atong tanan nga kita nabuhi tungod sa tubig. Wala ta nabuhi sa atong pagpaningkamot kay kung maningkamot ta kung way tubig gihapon. Ato siyang simbahon, ato siyang pasalamatan, ato siyang ilhon nga siya Dios sa tanang Dios. Dios sa langit ug sa yuta. Dios nga mo'y naghawid sa tanang mga butang, ingon ni Job 12:10 sa libro ni Job. The soul of every living thing is in the hands of God. Pero unsay mga pagsulay ingon ni Job 13:15, daghan siya mga pagsulay. Bisag nagsunod siya sa Dios, gisulayan siya sa Dios, gialaw sa Dios nga yawa musulay sa iya kay Job. Pero ingon niya, bisag sulayan og patyon ko sa Dios, mosalig gihapon ko niya. Mao nay akong gipanindigan. Mao po na atong panindigan. Og ingon niya, manindigan ko sa akong pamaagi nga nagsunod ko sa Dios nga mao na ang akong panindigan. Let us worship God, atong awitan siya og kay buti-buti mo Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba
Tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay Hallelujah. Akong gitawag ang magbasa sa pulong sa Diyos. Scripture reading. May buntag sa tanan o ani anak usab kita sa atong panimbahon sa atong scripture reading nga gikuha diri sa Salmo 63 verse 1 to 11. O God, you are my God, earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you in a dry and weary land, where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory, because your love is better than life. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. My soul will be satisfied as with the riches of foods. With singing lips and my mouth will praise you. O my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night, because you are my help. I sing in the shadow of your wings. My soul clings to you. Your right hand upholds me. They who seek my life will be destroyed. They will go down on the depths of the earth. They will be given over the sword and become food of jackals. But the king will rejoice in God. All who swear by God's name will praise him, while the mouths of liars will be silenced. O salamat Lord sa among scripture reading karon. Nakita namo Lord kung unsa ang imong dako nga paghigugma diri sa among kinabuhi. Kay gitagaan pa minimo og chance nga ani karon nagasimba ka kanimo, naga-worship kanimo. We pray for you, oh Heavenly Father, oh God. We praise you and we love you so much. We bless you, Lord. We thank you for this morning, oh God. We thank you for the readings that you have put us in our heart, oh Lord Jesus, that this will give us leading and guidance sa among pagpanginabuhi diri sa kalibutan, Lord. Lord, kasayod namin, Lord, nga hadool na ikaw mo balik, so daghan na kayong mga warning nga imong gihatag kanamo. Lord, give us strong and strength and faith to worship you, Lord, to wait for your homecoming, that we cannot be destroyed in the hands of the Satan, O God. Ikaw nakasayod sa among mga tagsatag sa kakinabot. There is something that you say that there is nothing for us if you are not here in us, O God. Lord, salamat gayud sa mga promises nga imong gihatag kanamo, nga ikaw sa tanan among mga pagsuway nga imong gihatag, Lord, na ikaw na ugban kanamo.
We thank you for your love, O God, nga kadako gyud sa imong gugma nga dili nako matukid, Lord. Kung unsa gayud, Lord, ang imong pagigugma kanamo. Pero Lord, ang imong anak nagpakamatay tungod lamang sa amo, Lord. He connect us to you, O Lord Jesus, God. O Lord, salamat ni Ana sa tanan nga you give us the hope to live and hope to worship in you, Lord. Hope to redeem. You redeem us, O God, O Lord, sa among mga kasalanan. Lord, we praise you and help us, Lord, to continue, Lord, to abide in your walls. And I know, Lord, that it is your will be done. May mabuhat kung wala ikaw sa among kinabuhi. Lord, salamat gayud sa tanan. Mangayo kami, Lord, og pasaylo kung unsa may among mga buhat sa kaniya ato sa karon, ikaw ang nakasayod na. Amo ka nang ilipap diha sa imo mga tiilan, Lord God. Salamat sa tanan gayud nga mga pagigugma sa kalipay o sa kalinaw nga imong gihatag hadiin kami matulog, O Lord, na ikaw nagauban ka nam hantod sa among pagmataw, God. Salamat, Lord, usab sa dugang kinabuhi nga imong gihatag kanamo, Lord, sa singkasing, O God. Hallelujah. Lord, we praise you so much. We thank you for everything. I give you all the praise and glory and honor. Ikaw lamang ang magadawat ni anang tanan. Ug salamat sa tanan, salamat sa imong gugma. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Daigo na po natatong buhi nga nga pagadaygon. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate.
us celebrate. Thank you, Jesus. Hallelujah. Angayan kaulian, Lord, sa tanan nga mga pagdayeg, Ginoo. We praise your holy name, Father God. We worship your name. Continue to praise our holy God. Wonderful God, amazing God. Hallelujah. You're the name above all name, oh Jesus. Hallelujah. Thank you for everything. Thank you, Jesus. Dalaygon gadi mo ngalan ng kabuntagon, Ginoo. Ngayon kang pagadaygon, Ginoo. Hallelujah. Balaan ka, Diyos. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Yes, Lord. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, crucified, laid behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall. Yes, Lord, thought of me. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, yes, Lord, above all thrones, hallelujah,
above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hallelujah. Dalagon ka, Diyos, ng kabuntagon, Ginoo. You deserve to be praised, O God. Wala mi mahimo, Lord, kung wala ka, Ginoo. Ang tanan, kanimo lamang kayo, do Diyos. Hallelujah. Ang mga pagdayeg, ang mga pagpasalamat, Ginoo, ang ayan ka, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. And thought of me above all. You live to die, reject. And thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hallelujah. We glorify your name, O God. We magnify your name, O Jesus. Thank you, Lord. Glory and honor belongs to you, Father God. Wala gilain pangulian sa tanan nga mapagkasalamat o pasidungo, Ginoo. Diha lamang kanimo, Dios. Dalagan kaning kabantagon. It's all. Say, thank you.
God is good. And all the time. Okay, Brother Alex, para sa tithes and offering. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Kinsay nahigugma sa Ginoo mo ingog. Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Kaya nag-ingon man ang pulong sa Ginoo sa Juan 14:15 nga kung nahigugma kamo kanako inyong tumano na akong sugo. Na may sugo sa Ginoo sa Malakias 3:10 nga ihatag nato ang atong ikapulo diha sa Ginoo kay kini part gyapon ni sa pagsimba diha sa atong buhi nga Dios para makita sa Ginoo unsa ka masinugtanon ta diha sa iyang pulong. O sa diha nga ato ning tumanon dili pud ta maulaw mga kaigsuonan mo mangayo sa Ginoo kay nag-ingon man sa Juan 14:14 nga kung pinaagi sa ngalan sa Ginoo mangayo kamo bisan unsa kini ihatag sa Ginoo. So dili pud ta maulaw mga kaigsuonan mo mangayo sa Ginoo tungod kay kita nagmasinugtanon man diha sa atong pagpangalaga diha sa atong buhi nga Dios. So magampo ko labing gamhanan og mahigugma nga Dios. Lord, salamat Ginoo ning mataw mga kabuntagon Ginoo. Kami Ginoo maghatag Ginoo sa upiring Ginoo, ikaw Ginoo nga panalangin. Labi na Ginoo sa mga tanom o ingon man sa mga estudyante, ingon man Ginoo sa nagnegosyo Ginoo. Ikaw Ginoo magauna o magapaulahi o magapanalipod Ginoo sa tanan namong mga source of income Ginoo. Lord, way kami mahimo Ginoo sa among kaugalingon ug wala ikaw. Og Lord, ibalik namo Ginoo ang dungog himaya Ginoo pagpasalamat diha lamang sa malingalan among bugtong personal manluwas. Amen. Kata. Magmatinod ano sa paghatag sa ikanapulo mga halay buhaton ta kini hatag aron paghatagan sekreto kini sa panalangin maabri ang tabuan sa langit igabubo ang madadaya o panalangin magmasinog tanon sa iyang pulong matod pa sa saan siya nagaingon sulay ako hatag aron paghatagan sekreto kini sa panalangin o maabri ang tabuan sa igabubo ang madadaya ang panalangin buhaton ta kini 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 uban sa kalipay. Palakpakan at tutumbuhin nga Dios sa iyang kamayo. Amen. So, mao ni katapusang bahin sa ani nga panimbahon atong iandam ang matag usa sa kasing. Ako'y basahon sa Book of Amos, chapter 8, verse 11. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Palakpakan at tumbuhin nga Diyos, papaganadoon niya ang pulong sa Diyos, Pastor John Abalos. The Lord. Praise God. Atong palakpakan ng Diyos.
Bisag unsa ka init sa panahon pero na ang proteksyon sa Ginoo sa ato, no? Salamat sa Ginoo nga kining kainit karon di na to ni ganang di ta ano ba sorpresa na ni kay na mas Bible na that in the last days diha sa Matthew 24 timailhan sa usa ni sa mga signs pagbalik sa Ginoo nga ang kainit sa adlaw gitawag nga scorching sun nga scorch gani init gid kaayo, no? Di ta kagunta. So salamat na sa Ginoo kay naatay mga aircon, naapot tay mga mall dito ta makadagan, no? So usa na siya sa mga signs nga diin mo balik na gyud ang Ginoo, no? So kung imo tanawon, dayag na gyud kayo nga ang mga signs and wonders sa pagkabalik sa Ginoo na, no? Matthew 24, basahin mo na. So mga gubat, so daghan nga. So ang gubat sa una di man kayo fatal karon ano na mga sa una linog di pareha karon. Sa una ang mga baha dili pareha karon nagagrabe gyud, no? Gamay rang ulan baha na. So salamat ta sa Dios sa iyang kamayo o magaampo ta sa mensahe. Among nalaygon og sinimbahon nga Dios, nagapasalamat kami. Hinitak na salamat sa imong kamayo. Yanasab kami Ginoo aron mamalandong sa imong pulong kay imong pulong mao kini iwag og suga sa among mga dalan pagpangalagad kanimo aron yan na Ginoo ning kalibutan nga madamlog dili kami tumpawak sa kadautan kundi mahimo kaming victorious labi na Ginoo sa among pagpangalagad kanimo. Ya Ginoo ang imong alagad magapahat sa imong mga pulong, ikaw Ginoo magadihog kaniya nga dili siya magapanulti sa iyang kagulingong pagsulti kundi Lord sumala sa gikinahanglan sa mga kanakan. Giyahi kami, tudloi kami balang espiritu og magapanulti ka sa among kasing-kasing karon. Unsa may mga problema, pagkinahanglan, ikaw Ginoo mo ay magamisteryo. Salamat sa mensahe in Jesus name. Amen. Okay. Now, mga kaigsunan, ang atong kinabuhi, ang atong tanaon, kung unsa ang atong paghatag og importansya atong kinabuhi, mao na resulta unya sa atong gitawag og dagan sa atong kinabuhi, no? So, ang mensahe karon, how to take good care of our life. Sa dihang si Jacob, uban na sa iyang mga anak, mura og niabot kanila ang gitawag og dakong problema tungod kay niabot ang dakong kagutom sa yuta nga didto sa nagpuyo. Iyang gisugo ang iyang mga anak nga moadto sa Ehipto aron sa pagpalit og mga trigo aron na sila makaon. So kung imong tanan makaigsunan, panghitabo kani nga sa ilang kapanahunan atong maingon nga worldwide nga El Nino, no? Sobra pa sa El Nino kay naingon ang Biblia nga 7 ka tuig nga grabe jud ka init og way tanom, no? Nga mabuhi. Apan prior ana dunay 7 ka tuig nga puno sa abundansya nga diin ang mga ilang mga basakan tanuman grabe yung harvest, no? So giris up si Joseph nga mamahimong gobernador dito sa Ehipto tungod kay ang Ginoo nakita niya sa unahan nga dunay kalamidad mahitabo sa tibok kapanahonan nila. O dinhi ato makaplagan makaigsunan nga samtang nagamit si Jose nga manahimong nasalbar ang iyang mga igsuon ug ang iyang pamilya ni Jacob gitagaan og reward si Jose nga gumikan sa iyang pag-interpret sa damgo na naluwas, no? Ang tibok nasod sa Ehipto o gitagaan siya sa posisyon. Ug tungod niya na ang iyang mga igsuon o iyang pamilya once iyang ginikanan gibutang didto sa Gosen nga diin didto gipapuyo sa paraon tungod kay in honor kang Jose sa gibuhat ni Jose nga nahimo siyang taytayan sa panalangin nga di wala mabot ang dakong kagutom didto sa Ehipto. Ug tungod dinhi ato makita nga sa dihang didto na si Jacob uban sa iyang mga anak nakigsulti si paraon ngadto kang Jacob ug gipangutana siya pila na may mong edad. Ningon siya ang akong paghinadaron 2 ka o 3 ka score
og napulo ka tuig sa pasabot nga 70 anyos si Jacob. No. Nya ingon pa niya gi describe ni Jacob nga ang iyang kinabuhi is a journey, no? Journey. Mao kuno iyang pag-journey kanang pagbiyahe ba. So ato pa ato makaigsunan nga ang kinabuhi usa gyud ay ka biyahe. Ug among biyahe makaigsunan nagkinahanglan tag mga precautions, naghantang mga measures nga angay buhaton para ang atong kinabuhi atong ma-take good care. So ang mensahe karon nagaluhan how to take good care of our life, no? How to take good care of our life. Sa Psalms 90 verse 12 nagaingon diha si Psalmista David, iya kining gisulti nga siya, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Tudloy ako pag-ihap sa mga adlaw sa akong kinabuhi aron ang akong kasing-kasing makabaton og kaalam unsaon paggugol ang akong kinabuhi. Now, hinumdumi makaigsunan nga ang atong kinabuhi mao kini ang pinakadako nga gasa sa Dios nga gihatag kanato, no? So wala kita mitunganing kalibutan nga tungod kay kita ang nagbungna sa atong kinabuhi, no? O dili usab kita makapili sa adlaw kanus sa ata matao or kanus sa kita mamatay. Life is a gift from God. Ang kinabuhi gasa gikan sa Dios. O tungod dinhi natay mga responsibilidad nga angay natong buhaton samtang kita nagkinabuhi aron maatiman nato atong kinabuhi, no? So daghay mga tao karon nga ilang giatiman ang ilang mga balay, of course okay na siya, may problema. Ilang giatiman ang ilang mga salakyanan, ang ilang mga negosyo o ilang mga positions, but sometimes they neglect the most important position they have, and that is their life. Nalimtan nila ang pinaka-importante nga butang nga dapat yun alagaan og maayo, nga ugmaw na ang ilang kinabuhi o gatong kinabuhi. Ang Biblia, ato makita makaigsoon na nagtudlo that our life is temporary. Sige na ko nagbalik-balik. Not only temporary, it is valuable atong kinabuhi. And kitang tanan accountable diha sa Ginoo. Giunsa nato paggamit, pagugol o pag-spend sa atong kinabuhi samtang buhi bata nining kalibutan na. Si Santiago nagapahinumdom kanatong tanan sa mga katawhan o gustuhanon sa Santiago 4:14 nga ang tao angay gyud ay mag-take good care sa kinabuhi kay iyang giingon nga ang kinabuhi kuno sulusama lamang sa usa ka aso. Di ba? Sulusama lang sa kaso nga karon ato makita sa makadiyot nga pagkatapos kini mawala. Nahinumdum ko sa akong amigo nga usa ka theologian sa Manila, si Dr. Nel Fajardo. Kusgan siya. Di ka magtuo nga adunay sa sakit apan bag-o lang yun amo nadunggan nga siya ni pass away tungod kay ang sakit kanang sa baga kanang di na kaginhawa pneumonia, no? Simple lang ubo, pneumonia. Gidadala lang niya, siguro wala niya gitagaan og dakong pagtagad ang iyang ubo og kay kaya man sa Manila polluted man, so nadala sa ospital pero wala na, di na matabang, no? So kitang mga anak sa Ginoo gitagaan kitag wisdom unsaon pag-take good care sa atong kinabuhi, no? If you want to have a long life, naay mga sekreto sa Biblia aron ma-take good care ang atong kinabuhi nga motaas kita. Sa Biblia nagisgot o mga sekreto unsaon nga motaas ang atong kinabuhi. In fact, naingon ang Psalms 119, no? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Nga sa verse 16, ingon diha, paniya nga, I will satisfy him with long life, will I satisfy him. Nga, ang unang sekreto, magpabilin nga mga lagad sa Ginoo. Usana ka pamaagi, nga di atong atimanon atong kinabuhi, aron ang atong kinabuhi, mutaas kini. No? So, number one, unsa oy pamaagi nga aron atong maalagaan atong kinabuhi. Number one is, take good care of your spiritual life. Muna importante, no? Take good care of your spiritual life. Ang tao
balik-balik ko na to ng bersikulo ha, Matthew 4:4 o Luke 4:4, ingon diha, man shall not live by bread alone. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Kaya nga naman, ako nang gi-explaining, ang tao doon ay kalag, lawas o espiritu. Di ba? So, kada adlaw nagakaon ta, kada adlaw nagainom ta, tag vitamins, bisag unsa nga mga gitawag og mga aron ma-strong, ma-strengthen ang atong paglawas. Apan naatay dapat atong tagaang dakong pagtagad nga diin kini mulambo og mo supang mo ni atong espirituhanong kinabuhi, no? So naatay kalag, nga kining kalag mo ni mo atubang sa Dios human sa atong kamatayon. Mo ni hukman sa Ginoo. So that's why how to take good care of your life. First of all, take good care of your spiritual life. No? Take good care of your spiritual life. Our greatest need is not merely physical. We need to take good care of our relationship with God. Atong tagaag, dakong pagdagad, ang atong relasyon diha sa Dios. Kana bitawang magtiayon nga dili na maayo ang ilang relasyon, way lami ang kinabuhi. Panimalay, way lami. Nga naman, wala sila maayong relasyon. Pero kung ang usa ka pamilya, usa ka magtiayon, lami ang ilang relasyon, ay hapsay ang kinabuhi. Lami ang dagan. Ang asawa mudungag o magluto lami pagkatimpla, pero diwa gani maayo nga pagtagad parat gyud ang ilang siyabaw. Nga naman wala sa mood. No? Wala sa mood. No. Mao na sa atong kinabuhi. Kinahanglan aduna atong i-take good care ang atong spiritual life. Muna pinaka-importante our relationship with God. Ang atong relasyon sa Ginoo kay nga naman, kitang tanan will spend that eternal life. Kitang tanan muadto gyud ang ikaduhang kinabuhi sa walay katapusan duha. Ang wala mangalagad eternal life dito sa impierno. Dili eternal life, eternal damnation dito sa impierno. Ang mga nangalagad sa Ginoo natay eternal life with God. Muna importante nato nga atong alagaan ang atong relasyon sa Ginoo. How? Unsaon? Number 1, spend time with God. Tagaig panahon ng Dios. Tagaig panahon ng Dios. Sige ko balik-balik atong kung nasakyan nga dugay na mga 5 years ago, nasakyan ako itong multicab, butang niya dito. Man has no time for God. If God has no time for man, what shall be? Unsa kay may tabo. Diba? Ang tao kuno wala na panahon para sa Ginoo. Kaya na busy na sa trabaho, busy sa negosyo, busy sa pamilya, tanan busy na. Nakalimot sila nga naay Dios. Nga diin ang Dios mo nanghatag kilag kusog, nanghatag ginhawa. Now kung pananitan ang Dios makalimot pod nga wa man na po'y panahon sa tao, unsa kay resulta nato? Unsa kay resulta sa imong negosyo? Unsa kay resulta ka sa imong pamilya? That's why ang pinaka-importante, one of the most important part nga din atong alagaan kining atong relasyon sa Ginoo. Spend time with God. Di ba? Mangutan ako sa inyo sa kotag adlaw. Pila man ka panahon nga atong spend time sa atong trabaho? 8 hours. Sa atong negosyo, inyo tala mga 4 hours. Sa atong pamilya, daghan. Ang pangutana, pila man ka panahon po ang atong spend para sa Ginoo? Mag-ampo, magbasa sa Biblia. Murag may rano. So, ang tao gani nga, ganang sa una, na may mga kaubang pastor, sig text nga, ato ta sa Buscopi, magkapita. Sa una, diha pa sa kanang pugon. Ingon na si Pastor Nonon sa ko, Buddy, kape kita at to the Miss Pugon, no? Halos everyday na ami. Noon kasi mag-meet together, nabuo, na-strengthen ang among relationship. Nanay panahon sa una nga, ato pa sila dito sa balay, kay magsige kape-kape, basag alas 2 na. Yun na, maupuda, sa diha ang usa ka anak sa Ginoo kita, mag-spend og time sa Ginoo, damor nga, ma-strengthen ang atong relationship sa Ginoo. Nga naman, we spend time with God. No? That's why, nag-ingon ang Biblia, kanunay balik-balik ng bersikulo sa Matthew 6:33, nga, una ang Diyos. Pakigsandurot una sa Diyos. Kaya pag-ingon nga, seek ye first the kingdom of God, nagpasabuti ni, spend time with God. Kana bang time bitaw nga, gitawag o sa nga time, kanang mayong panahon ko kanang good time, nag-asawa, di ba, mag-uban, kanang gitawag og panahon yun. Ang resulta lamig yun, di ba? Mausap na sa Ginoo, makaigsunan. No? Seek ye first the kingdom of God. Unya, sa dihang atong buhaton na, we'll spend time with God,
Kining atong pagkinahanglan magsunod-sunod ra, mag-overtake ra. That's why it is very important to take good care of our spiritual kay nga naman, once we will do that, kining atong pagkinahanglan, kining atong negosyo, kining atong trabaho, blessingan nas Ginoo, no? Atong mga anak makagraduate, atong anak makatrabaho, ang atong mga dunay mga gitawag opening ay hatag sa Dios. Kaya naman, we spend time with God, atong giuna ang atong spiritual life, no? Muna nga kitang tanan maghatag yun og panahon sa Dios. Kaya nga naman, ang Dios mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. That's why we need to spend time with God. Unya, ikaduha, take good care of your spiritual life, not only that you'll spend time with God, number 2, protect your heart. Protect your heart. Atong protektahan kini itong kasing-kasing. Nga naman, unsay gingon sa Biblia sa Proverbio 4:23, keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Nganong bantayan matong kasing-kasing kay kini atong kasing-kasing delikado ni. Mo na mo divert sa atong attention nga di na ta makaduol sa Ginoo, mapalayon ta sa Ginoo. Nga naman, kay nga Biblia, asa gani ko na imong kasing-kasing, asa gani ko na imong treasure na imong kasing-kasing. So kung unsa gani ang mga butang nga diin mura og physically, mura og dito incline, so ang may tabo, it will result in the wrong purpose kinabuhi. Mo resulta niya, no? Be careful about what you allow in your heart. Atong bantayan kung unsay mga butang nga diin musulod sa atong kasing-kasing kay ang atong kasing-kasing mao ni ang kanang gitawag og budiga sa tanang mga ideas, thoughts, no? Wrong attitudes, no? Wrong attitudes, bitterness, hatred, immorality, unforgiveness, wrong relationship, wrong influence na magsugod sa atong kasing-kasing. Unya, kini mga butang kung naani sulod sa atong kasing-kasing na mo ni unya na atong kinaiya. O gumikan niini magkaanamtag kalayo hinay-hinay palayo gikan sa Ginoo, no? So, hinumdumi, what enters the heart eventually influences the direction of your life. Kung ang imong kasing-kasing imor-on pangwarta na tendency nga malayo ka sa Ginoo, no? Tungikan sa kwarta, di man sayop ang pagpangwarta. The more ang Ginoo mohatag natong kwarta kung kita ang atong relasyon sa Ginoo is intact, di ba? That's why let us be careful, no? Be careful about what you allow into your heart, no? Ato butas ng kasing ang paghigugma gyud sa Ginoo. Kaysa dihang naana sa kasing-kasing, magsunod-sunod ng panalangin nato, no? Ikatulo, keep growing in Christ. Kinahanglan magtubo ta diha sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo. Di ta magpabili ning bata. Kinahanglan mo saka ba mo gikan ta sa grade 1 na po, grade 2, grade 3, grade 4 hangtod sa grade 7. Mo nay gusto sa Ginoo kanato, no? Nga aron motubo ta. Muna naingon San Pedro, ikaduhang Peter chapter 3 verse 18, nga naingon siya, but grow in grace. Mutubo kamo diha sa grasya, diha sa kaalam o kay balo sa atong Ginoong Kristo kung kinsa ang atong Ginoo. Kay kung nahibaluta kung kinsa ang atong gilagaran, bisag unsa atong problema, unsa atong pagkinahanglan, nahibaluto siya nga siya motagbo motubag. Muna nga we should grow in Christ, no? Mutubo kita diha ni Kristo sa kaybalo kung kinsa nang atong gialagaran. Not only going to church, but we know who we are serving, no? Kinsa nang Kristo, kinsa na siya. So, Christian is not simply about seeing saved, it is about growing. Mutubo po ta, no? Mutubo ta. Okay. Mutubo ta. Kung naay pagsulay, di na ta angay mahadlok. Kung way pagkinahanglan, di na ta angay mabalisa. Kung naay mga unsa dinha, walay ranan, duol sa Ginoo. Kaya nga naman, nagpasabot ka, nitubo na ta, nisalig na ta, nakapasar na ta. Mao nay gusto sa Dios. Ikaduha, how to take good care of our life. Take good care of life, physical life, kini atong physical life, kini atong lawas, no? Kini atong lawas, gasa ri gikan sa Ginoo sab. Kanay mong lawas.
Kaya ingon ang Biblia sa 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20 nga ang atong lawas templo sa balang espiritu. Kaya kini templo man sa balang espiritu, kinahanglan atong lawas mao ni magamit aron mahimaya ang Dios. Ayaw gamiton ang lawas nga diin ang Ginoo malain nato. Nga din ang atong lawas, no? Mahimo nga gitawag og hinungdan nga diin kita maimpierno. Kay kini atong lawas mudiman man gyud ni, no? Mudiman ni, bantayan nato ni, no? That's why atong alagahan atong lawas. Unsaon? Get adequate rest. Oh, no? Ayaw palabig trabaho, ayaw palabig negosyo, ayaw palabig unsa dinha, no? Kaya nakinahanglan na atong lawas. O sa atong lawas, even Jesus recognized the importance of rest. No? Ingon siya sa Mark 6:31, "Come ye yourselves apart and rest a while." Oh, na? Mangita mo og panahon nga kamo makapahulay. Sa ingon siya sa Matthew 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Gusto Ginoo nga makarest kita, no? So, do not destroy your health by constantly working without rest. Oh, okay man ang pagtrabaho, pero kinahanglan mo pahulay ta. Ha? Alright. Ikaduha, take care of your health. Kining atong health. We should practice reasonable discipline concerning food. Di ta patakag kaom sa kung sa na lang. Kinahanglan mo pahulay ta. Natay gamay exercise. Naputay gitawag og hygiene, no? Unya magtrabaho. Unya, doon na tayo proper habits. No? Proper habit yung sa itong kinabuhi. At kini nagpasabot makagsunan nga atong giatiman ang atong lawas. No? Atong lawas kay importante ni siya. Mao ni gusto sa Ginoo nga di atong lawas mahimong himsog aron atong masimba siya. Gigamit sa akalag atong lawas aron kita maka-express sa atong pag-worship sa Ginoo aron ang Ginoo mahimaya. But that's why kitang Kristohanon mahimong lang kita adunay kaalam. Avoid things that destroy your body. Atong kanang avoid ba? Atong di tugutan nga naatay imnon, natay kanon nga makapamubo sa atong kinabuhi. Nga makapasunog sa atong baga, makapasunog sa atong tanang atong bantayan ni, no? Kay kining mga butanga, mga temporary pleasure naman nga makadamage sa atong kinabuhi. So as Christians, we must learn to say no to things that can destroy our health, testimony, family, and future. No? Mauna. Okay. Number 3, how to take good care of our life. Take good care of your mind. Atong i-take good care atong hunahuna. Nga naman, nga importante nga atong i-take good care ng atong kinabuhi, ang atong mind. Doon kay naingon ang Biblia nga ang battle, ang kaaway, ang mga kapakigbisog naa sa atong hunahuna. No? Kung ang atong hunahuna dili strong, dili gini healthy, now ang mahitabo na ni mahimutang pildido sa buhat sa kaaway sa itong kinabuhi. Especially sa panahon nga doon ay kagubot inside the family. No? Kagubot diha sa iyon talang inside the family. Kung ang hunahuna, dili kini siya healthy, dili kini siya na-set sa mind, sumala sa pulong sa Dios, ang may tabo, madestroy ang pamilya. That's why, ingon si San Pablo sa Roma 12, versikulo 2, ingon siya, "And be not conformed to this world." No? Unsa may pasabot ini, ayaw pagpahiuyon sa kalibutan. Nga ang kalibutan, kung mag-away, ang magtiayon, mingon nagbulag ta. Nga kung sa pamilya, wala na inigsuunay. Di ba? Yun ana ang pamaagis kalibutan. That's why lingon sa Pablo, ayaw pagpahiuyon. Sa style kining kalibutan na, and be not conformed to this style, kining worldly styles kalibutan. But be it transformed. Bag-uha ay mo hunahuna. Ang pulong bag-uha aron mahimo tang madaogon taliwala sa daghang pagsulay. No? Your mind determines much of the direction of your life. Kining atong hunahuna mo ni nagdeterminar kung asa patapadulong sa atong kinabuhi, unsay kanang atong sangkuan sa atong kinabuhi. That's why we need to guard what you think about it. What you think. We need to guard what you think about.
Bantayan ato unsa tong hunahuna kay tong una pataka ra ni una. Ha? Bisag unsa na tong hunahuna. Muna nga ingon San Pablo sa Philippians chapter 4 verse 8 na naghisgot ka nato isa teach us to think about things that are true. Tinuod ba ka ni? Ha? Honest ba ka ni? Ha? Just ba ka ni? Pure or lovely? O makaayo ba ka ni? So atong bantayan atong hunahuna. Kaysa atong hunahuna pataka lang ta ba? Oh, atong gibati ngon ani. Dili ta kay kung sa diha nga atong saligan kay kini atong hunahuna ug ang atong pagbati may mag-ugodan ni sila. Unsay imong gihunahuna mao pud ang i-feelings nimo. Murag wa man ko gitagad, murag mao ni malain na dayon ka. Tungod kinalain ka, pildido ka. Yan naman. Ha? Wa di mo bag-o imong hunahuna, perminti lang gihapon ka. Murag maigo sa pana sa kaaway ka, ang kaaway sig pana nimo, discouragement, pana sa imong unsa. Maya takihon imong mind. Ha? Wa gyud ako anak, bugi-bugi gini, anak ano si una perminti, bagi di ako asama, gini anak. So, no, mao na mga pana sa yawa sa tong hunahuna aron dili ta maka-overcome, aron dili ta kambaton og kinabuhing malipayon. No? So, remember, you cannot always control what comes into your mind, but you can decide what you will allow to remain there. Dili nimo makontrol kung unsay moabot sa imong huna, apan makakontrol ka unsay imong ipabilin diha. Kini mas maayo ni. Diba? Mas maayo ni. That's why, ikatulong buhaton, ikaduhang buhaton, aron atong matikod care atong mind. Number 1, guard what you think about. Number 2, reject destructive thoughts. I-reject ng mga makadaot nga mga hunahuna, mga duda. Unsa man ni siya? Unsa man ning dapat ito i-reject yung mga thoughts? Thoughts of fear. Mahadlo ka kay basta di ka kapasar, di ka kagaduit, di ka ka-eskwela, di ka kahuman, di ka kapalay. Daghan. Mo ni makahadlok nga di gibutang sa yawa sa atong hunahuna. Tungod niya na maparalyze ta, di na ta mo ganahan. Di magnegosyo unta ko pero para mo ni ana, no? So mo na yung mga kahadlok nga diin makadistract sa atong hunahuna nga we will not go on, proceed. That's why reject these destructive thoughts. Kaya destructive thoughts man siya. Fear, kahadlok sa kaugmaon, no? Discouragement, madiscourage ta, no? Natay gusto niya pagkatapos mabuhat, ma-discourage na. That is part of the destructive ideas of the devil sa atong kinabuhi. Di ta mahimong successful nga no? Kini kapila ko ani na igo aning discouragement. Kay na discourage pa ko wala tay simbahan dinhi karon. No? Di basta-basta discouragement. Kapila ta magwali sa Bible study way mamati, no? Dali naman pagwali, pero importante sa Ginoo nga na kay madalas Ginoo sayon ng pagwali. No? Pero ang madala gyud sa Ginoo mo importante, hatred atong kasuko. Kini makapadaot nato ni sa atong kinabuhi. Revenge, jealousy. Kanang ingaw magyud koy mahimo. Kanang worthlessness ba? Magyud koy nahuman. Wa po ko'y na inherit gikan sa akong ginikanan. Nya ako bulok-bulok ko sa among pamilya, bulok-bulok jud ko. Wa ko kapasar. Kana you have to reject that is destructive thoughts. Nga dapat nato as Christians, we are more than conqueror. We are more than conqueror. Do not listen to your husband, do not listen to your wife kung naay mga ideas, mga istorya nga murag negative alang nimo. Ayaw to paminawa kay kung imo tong paminawan makapaluyan nimo to, makapawala sa imong hinumdumi nga bisan asawa nimo, anak nimo muhisgot gani og mga destructive thoughts kana gamit sa yawa na para maluya ka. Must not be allowed kini tanan to control us. Hatred, fear, tanan ayaw papakontrol niya na. Kay pildido yuga. Magsigi ka og kanang bantay lang ka mo ana no, ikaw pildido, no? So replace negative thoughts with God's word. I am more than conqueror through Christ Jesus. Lord, salamat iyong ka that you might have you have come that I might have life and to have it more abundantly.
karon Lord murag wala pa kaayo pero buabot ang panahon Ginoo sumayong saad nga ako na pod imong panalanginan. Manani good thoughts, no? So akong balikon in taking good care of our mind, we should guard what you think about, reject destructive thoughts, and keep learning. Katulo, keep learning. Gusto sa Dios nga madibilap ang atong wisdom. Kaya ang wisdom makaigsunan mo na importante sa kinabuhi. Aron magkaroon ka nga ang imong pamilya mahimong malipayon, you need wisdom on how to have a happy family. Kung wala tay wisdom, kaalam nga ang atong pamilya mahimong malipayon, mamahimong atong pamilya gubot perminti. Pero kung naa ka nining wisdom nga gikan sa pulong sa Dios, hayahay lami kayo ang pamilya bisag gamay rag kwarta. Diba? Proverbs 4:7 nagahingon diha, importante kayong kaalam. Every problem that we have, mga problema niabot nato, niabot ang mga problema tungod kay una, wala nato magamit, ma-apply ang tinuod nga wisdom. Wisdom is the principal thing on Proverbs 4:7. Wisdom is the principal thing. Therefore, yun na, get wisdom. No, ang taong magialamon, gamay rag kaaway. Usay walay kaaway. Ang taong magialamon, dili daling mahiubos. Ang taong magialamon, dili daling madiskurahe. Ang taong magialamon, dili siluso. Ang tao manggialamon dili masuk-anon, dili mubalos. Kaya nga naman, hibalos siya. Nga kung mubalos ko, nagay panghitabo. Mabitaw ng ubang mga magtiayon nga nangaliwa. Ang ubang mga lalaki, ilang patyon, ilang asawa, kay panimalos, that is walay wisdom. Pasagdi. Pasagdi. Wali pa ka mapriso. Wa pa kay di ba? That is wisdom. That's why ingon sa ang Biblia, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. No? So, kitang mga Kristohanon para mahimutang kanang open tabasa pag mga pagtambag. No? We need to read, learn, listen to people, listen to your problem, listen to your feelings mo, nganong yun anak ka, no? Listen to correction, accept correction, na may uban pod nga, bisan gani ubang pastor, correction na nimo, mingon na di mamati kay ang Ginoo nakisulti sa ila. No, it's not. God uses people to correct us. No. Continue developing your God-given abilities. Mo na gusto sa Ginoo sa ato. Muna nga, nato ni makaigsunan, no? That is one way to take good care of our lives. Take good care of your mind. Okay. Number 3. Take good care of your relationship. No, di ba? Importante ni. How to take good care of our life? You have to take good care of your relationships. Unsa man ni? Idong duming ang kinabuhi na mahimo kining meaningful when you learn to love people properly. Kung balikon. Take good care of your relationship. Akong balikon, life becomes meaningful when we learn to love people properly. Kinsa na mga tao nga gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi, it might be your wife, your sons, your daughters, your son-in-law, your brothers and sisters, or any person around you, mo na yung mga gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi aron ka magmalipayon. That's why you have to take good care of your relationship to them. Tagay nagdakong importansya. Ayaw usiki ang maong relasyon. No? Ingon ang Romans 12:18, if it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Ay tugot nga, kanang imo mga kaubanan diha mo nay pirmi nimo sungagon, kasabaan, bulihon, kay naa sila mga sayopod. No, mga sayop man na sila. Di man na sila perfecto. As you are also, you are not perfect. Try to be considerate. Try to think yung mind nga, kini sila asset ni sa imong kinabuhi. Love them. Guide them. Kaya nga naman, kana gihatag sa Ginoo kanimo aron makahimo kag maayong relationship. Kay kung naani mo na, you take good care of relationship, no? Makaigsunan, lamig ang dagan. No? So that's why, take good care of your family. Relationship inside the family.
Naama na mga lalis-lalis apan ay tugot kanang lalis mo mudako nga mabungkag imong pamilya. Mabungkag inyong relasyon, no? Do not become so busy building your career that you forget to build your family. Wrong. Kung sama ng imong career ko, imong pamilya wala. Remember, ang pamilya importante sa itong kinabuhi. Kanang atong pamilya, maunay mo unong nato, inikatiguang nato, dili ay imong career. Ha? Your family needs your presence. Your family needs your love. Your family needs your time. Your family needs your encouragement. Your family needs your prayers. Your family needs your example. That's why we need to take good care of your family. Amen? Then, learn to forgive. No? Learn to forgive. Nobody is perfect. Walay perfecto. Bisan ako, di ko perfecto. Masayop ko. No? Dahil panahon, maglalis biya akong asawa. Learn to forgive. No? Na magandang lalis. Pero ayaw Allah nga, pasalupan mo ng imong kasuko o kalagot. Ayaw iprolong ng inyong pain. After magkasangka na, oh man, istoryahan tani. Aba namin yung pasaylo ako day. Okay, kini mga asawa, di man namin yung mga pasaylo. Mga bana na magyod. Okay ba mo na? Okay, so may pagka-garbo po di mga babae, di mga sorry, mga laki po nga muna pagtaso garbo na, dogay mahuman ang away, ang lalis. Okay? Muna kapamahaw, way mo dungag, no? Muna parat-parat pag yun ang sabaw, ang inuunan tamis na ano sana lang na. Nakalimot nga ang kanto ding asin, dito asin, asukar dito. Tungos kalagot na dito mo na ayun sa maninga na, no? So that's why forgiveness does not mean that what happened was right. Balik ko na. Forgiveness does not mean that what happened was right. It means we refuse to allow the offense to control our future. Ayaw itugot nga kadto mga pahitabo mo to'y makakontrol sa inyong ugma. Ha? Oh. So, muna, learn to forgive. Then, another thing, one way of sa atong relationship, no? Choose your friends wisely. Choose your friends wisely. Dili tanan amigo, maayo. Dili tanan amigo, makahatag di mo kayuhan. Di ba? Daghamay mga amigo na to, nga makiamigo sa to kay they will take advantage. That's why, be careful. Ingon ang Proverbs 13:20, he that walketh with wise men shall be wise. Ha? Dili po ingon nga, di ta makiamigo itong mga bulok. Okay, na ba po yung makuha nato sa mga bulok, no? So, the people around us can influence our direction. Hinungdumina, no? Kung ang imong mga barkada puro palahubog, nagitininsi nga ikaw po mahimong palahubog. Pakaron. Kung ang imong pamilya kanang walay pakialam sa pamilya, nagitininsi nga influence ka. That's why be careful, no? Be careful, no? The people around us can influence our direction. Choose friends who will help you. Mangitag mga barkada nga makatawan mo, number one, nga musamot ay mong gugma pagpangalagad sa Ginoo. And you can grow spiritually. Make wise decisions and become a better person. Nga mahimo kang maayong amahan, maayo naman kang amahan, maayo naman kang trabahante, musamot pagyud ka. If you're a teacher, you become a more good teacher. Or unsa imong trabaho, no? Okay. And then second to the last. Second to the last. Okay. Take good care of your time. Ephesians chapter 5, 15 and 16. Ingon ang Biblia, walk circumspectly, redeeming the time because the days are evil. Okay, unsa mag-ibig ko ni? Walking circumspectly, binantayon sa atong pagkinabuhi. Pahimusli ang panahon sa insaktong pagkapahimulos. Tungod kay ingon din because the days are evil. Unsa man ang days are evil? Ang days are evil nagpasabot na nga haduol na. Hinumdumi nga kada birthday nato, gabi hapon na yun ko, birthday nga
mga daghay mga tao karon malipayon kung mag-birthday nga naman nag-birthday sila. Not knowing nga every time mag-birthday sila, gikuhaan og isa ka tuig ang ilang kinabuhi sa kalibutan. Wa mo kardiya na. Pero magpata, ganang maglitson pa, lipay ta kay birthday pa. Pero nakalimot siya nga gikuhaan kung sa sinter ako tayo yung edad, pag birthday mo isa katuig, pila naman? 59 na lang. We are going to that. That's why, let us walk circumspectly. Mabinantayon. Nga, ang redeeming the time, nga, let us make use of our time. Make use of your time. Mabuta ingon ako sa uban, kanang mga anak nga mamatay na gani ilang tatay ug nanay, usa pa moingon nga, ano mo na, pero sa buhi pa, wa tagaig bulak. Wa bisitahi. Wa tagaig unsa dinha, no? So, mintas buhi pa, let's do good things. Diba? Buhaton ang dapat ang mga anak. Buhat mo tanang angay buhaton nga ang iyang mga ginikanan, inyang matabangan. Kaya naman, unsay imong ipugas, imo nang anihon. Tanan natong gibuhat sa atong ginikanan, sa atong igsuon, kana pod mo sumbalik nato. Diba? So, walk circumspectly, redeeming the time because the days are evil. Money can be earned again. Position can be replaced, but time cannot be recovered. Unsay nang hitabo datong miyaging tuig, di na mo balik. Di ba? Every day that passes is a day that will never return. Year 2026, di na mahitabo na. Muna nga, unsay angay na mabuhat karon, do it. Therefore, don't waste your time on things that have no eternal value. Di na to usik ka na itong panahon, itong kinabuhi nga, dagan ta ginabuhat nga walay eternal value. Tagahan na to ning gitawag eternal value ng pasabot nga, ingon si San Pablo sa Colossians 3 verse 1, if ye are risen with Christ, seek those things which are above, not on those things which are below. But pasabot nga, tagaan na po dato og value ang mabutang nga pag-eternal. No? So, ask yourself, is what I am doing today helping me become the person God wants me to be? Kining akong gipang buhat karon nang buhi ko mao ba ni ang gusto sa Ginoo sa ako nga mahimo ako ingon So ang atong buhaton, let us use our time for God, family, work, service, learning, evangelism, and spiritual growth. Okay, sa dihang atong buhaton na ang Ginoo malipay. And lastly, prepare your life for eternity. Prepare your life for eternity. This is the most important part sa atong kinabuhi. We should take good care of our earthly life, but we must never forget that this life is not the end. Kining atong kinabuhi di mo na utlanan karon. Hebrews 9:27 ingon diha, as it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. Natay fixed appointment, and that is death. One day, kining atong lawas, one day, no, our earthly journey will end. Kining atong paglawig, ano atong paglakaw, kalibutanong paglakaw, mabot ang katapusan, abot sa destinasyon. Therefore, we must make sure that what we are that we are right with God. Ay importante nga natay mayong relasyon sa Ginoo. That's why we need to ask ourselves samtang buhi pa. Naluwas na ba ko? Do I have an assurance that kung mamatay ko unya ang akong kalag mo atog langit? You have to be sure. Basig nagsimba-simba lang ta, wa tay kasiguruhan. Para mahibaw na to nga, you have to repent your sin and ask Jesus as your Savior and Lord. Mo pa sudunin mo. Ingon ang Biblia, kung nani mo na, ikaw gipasaylo na. Then, have I truly trusted Jesus? Nagsalig bagi ko sa Ginoo. Am I living for God? Am I ready to meet the Lord? What will I leave behind kung mamaday ko? Unsa may akong ikabilin sa ako mga anak, sa ako mga apo? Dili ingon nga kwarta, kundi ang imong pag-alagad
mo importante nga makita sa imong mga apo. Na ikaw mamahimong ihimblo, sila usab makatog langit kung kay nakita nila nga ikaw mismo nangalagad sa Dios. What will I take with me into eternity? Unsa may akong madala nga to sa eternidad? Kung inigatubang nako sa Ginoo, nya pangutangan mo sa Ginoo, sa buhi pa ka. Giunsa man imong pagugol ang imong kinabuhi? How did you spend your life? Ha? Siyon ka nga daghaman koy nasa bangko kwarta, Lord, na di man na mo tanaw sa Ginoo kay kana dinhi na makalibutan na. Pangutangan mo sa Ginoo, sa buhi pa ka, na ba kay nadala diri sa akong tiilan nga imong mga makalag nga nisunod sa imong pagpangalagad. Mao na ipangitaon sa Ginoo. Manindog tang tanan. Mga higala igsuon, ang kinabuhi, life is God's trust. Gisalig sa Ginoo sa ato kining atong kinabuhi. Taking good care of life means becoming a good steward of the life God has given us. That's why, akong balikon, we must take good care of our spiritual life, stay close to God, our physical life, take good care of our body, our mental life, guard our thoughts, our relationship, love and forgive people, our time, use our days wisely, our purpose, fulfill God's calling, ug kining atong pagpangandam sa kinabuhing walay katapusan. Mao na importante. This is the most important thing, to take good care of our lives. Akong balikon, kitang tanan lumalabay ning kinabuhi. Kitang tanan mo atubang sa atong manluluwas og Dios somehow. O gusto sa Ginoo nga sa di pa kana moabot healthy ang atong relasyon sa Ginoo, ang atong mga paglantaw, dili lang kutob din kalibutan na kundi atong paglantaw nga naay ikaduhang kinabuhi, humaning kinabuhi nga kanunay atong gipangandaman aron niya na kita makasulod din ang adapit kay mo yang sa Ginoong Dios, dalaygon ka, awiton ko. Amen. Hallelujah. Imong gugma, Hallelujah. Ginoong Dios. Yes, Lord. Dalaygon ka, awiton ko. Dalaygon ka, way makalabaw sa imong katahon, way makasukod sa grasya mong bahatin, way makasukod sa putli mong gugma, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, dalaygon ka. Ginoong Diyos, dalaygon ka, awiton ko ang imong gugma, Ginoong Diyos, gamanan ka. Yes, Lord. Hallelujah. Awiton ko, dalaygon ka, way makalabaw sa imong katahon. Amen. Amen. Way makasukod sa grasya mong bahati. Yes, Lord. Way makasukod sa putli mong gugma, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, dalaygon ka. Magaambot among langit nonog silimbahon nga Dios. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum kanamo to take good care of our life. Naghatag ka kanamo Ginoo mga pahimangno
Naghatag ka namo Ginoo mga tips on sound Ginoo nga among take good care ang among kinabuhi. Salamat o Dios nga din na imong pulong kanunay nga naghatag ka namo kay alam Ginoo. Dabangi kami o Dios nga among relasyon diha kanimo dili mabugto. Nga kini Ginoo perfect nga din wala nabugto Ginoo nga sa matag adlaw gumikan sa maong perfect nga relationship between us and you Lord. Maka nahimo kaming overcomer sa tanang daghang problema sa kinabuhi Ginoo. Mahimo kaming madaogon Ginoo og mahimo nga malipayon ang among kinabuhi tungod kay naa ka. Niya imo makatawhan o Dios nakita nimo ang ilang kinabuhi. Tabangi ang matag usa kanila. Imo silang tinawag Ginoo na kay plano sa ilang pamilya, na kay plano sila mga career, na kay plano sila mga anak Ginoo. Salamat sa mga plano. May ko pag-ampo o Dios nga ikaw pang-gaabri pa og daghang portahan sa oportunidad nga Ginoo ang imong kabuton sa matag pamilya kini mahitabo sa matag usa Ginoo. May ko pag-ampo o Dios nga samtang sila magalawig ning kalibutana magabuhat sa buluhaton Ginoo, ikaw kanunay Ginoo magahatag kanila yan ang kaalam o Dios ng tanan namong pagabuhaton Ginoo. It should be in line to your will o God. Panalangini sila sa ilang mga anak, sa ilang mga apo, inga man Ginoo panalangini sila sa mga career Ginoo. Kumayo kong pag-ampo nga ang imong guidance magauban kanunay kanila. Ning simanahan nakita nimo Ginoo ang tanang pagkinahanglan, nakita nimo ang tanang balayronon, nakita nimo ang tanan Ginoo nga mga butang nga ilang gikinahanglan. Nagingon ka o Dios, ask anything in my name, believing and he shall receive. Sa Lord ako nag-ampo unsa man mong pagkinahanglan ning simana tagbua Ginoo Lord. Ug may ako pag-ampo Ginoo ang imong proteksyon magaban-uban kanunay kanila. Asa man sila mo ato ning simanaha, your traveling mercy be upon them Lord. Ang amo mga anak nga eskwela Lord, protection ni sila samtang mogawa sila gikan silang panimalay mo eskwelahan, mobalik sa ilang panimalay Lord pagahapon Lord, tagay Ginoo maayong proteksyon sa matag usa nga walay mga discuss sa mahitabo Ginoo. Imo makanakan asa mo ato mag-drive Lord, protection ni sila samtang sila Ginoo naning kamot panginabuhi. Ako nag-ampo Ginoo, giyahe Ginoo, tagay wisdom nga ma-improve Ginoo ang ilang mga panginabuhian Ginoo. Unsa man ang ilang mga ways on means of living, Lord ako nag-aapo tagay sila wisdom aron sa pagpalambo niini Ginoo God. Ang man ako nag-ampo sa tanang mga pamilya, banag asawa Ginoo, dunay maayong relasyon in the name of Jesus. Whatsoever nga mga frictions, misunderstanding Lord, it will be solved immediately tungod kay na ikaw nagauban Ginoo. Imoa ang matag pamilya nga malipayon Ginoo, sumala sa imong plano sa pamilya Ginoo. Lord, ako nag-ampo usab nga ang tanang sudlanan sa bugas imong pagasudlan ning semana, ang tanang refrigerators dili mahuddan. Ug yun man Ginoo ang tanang pitaka nining semana imong pagasudlan og panalangin kay nagingon ka, I will supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. O Ginoo, daghang salamat sa imong panalangin. Salamat kay ikaw ang Dios nga mo'y magadalag panalangin. Kayon ka, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and we will dwell in your house, Lord. Lord, daghang salamat. We give you praise, glory, and honor. Salamat kay ang tanan namong pagkinahanglan imong pagatagbon kay ikaw man ang among great shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He lead me beside the still waters. He restoreth my soul. In the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. The rod and the staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me. Magalipay. Amen. Praise God. O kumusta
pagaksa ko higala, kay labihan kayo akong mingawa, sa kadugay sa panahon na wala ta nagkakita. O kumusta ang pagaksa ko higala, kay labihan kayo akong lipaya, usaragyon kita sa lawas ni Kristo. Usaragyon kita sa lawas ni Kristo. Usaragyon kita sa ni Kristo. Sir, waday na ko naon. Si ko kanta ba? Ansyot ako na dunggan akong tingog. Waday na ko naon. Sarag yun. Hera.